Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 17. Si Jesus ay pumasok sa bayan ng Jerusalem at doon ay sinalubong at nilapitan siya ng isang opisyal ng hukbong Romano, isang kapitan, at nakiusap, "Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." At kaya sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko ang iyong alipin at pagagalingin." Ngunit tumugon ang kapitang Romano, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong." At itong mabuting balitang ito at ang mga salita ng kapitang Romano, isang opisyal na kawal ng Imperyo Romano, ay ang mga salitang palagian nating binabanggit sa tuwing tayo ay dumadalo ng banal na Eucharistia at sa tuwing tayo ay tatanggap ng katawan ng ating Panginoon. Mga salitang punong-puno ng kababaan ng loob at pananampalataya. Sinasabi natin na, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako." Kababaan ng loob, nakikita natin na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit pananampalatayang malalim sapagkat naniniwala tayo na sa bawat salita ng Diyos ay nakaakibat ang kanyang pag-ibig na sa atin ay nagpapagaling. Pananampalataya sapagkat tayo ay nananalig na sa bawat sabihin ng Panginoong Yesus, ito ay mapangyayari. At ipinaliwanag nga sa mabuting balitang ito ang pananampalataya sa salita ng Panginoong Hesukristo. Salita pa lamang ay nangyayari na, sapagkat ang salita ng Diyos ay palagi ang nangyayari. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang mga titik na pinagsama-sama o binibigkas ng labi. Ang bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig ay nagiging pangyayari. Halimbawa sa aklat ng Henesis, noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, wala naman siyang ginawa kung hindi siya lamang ay nagsalita. Magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Mahati ang lupa at tubig, nahati ang lupa at tubig. At sa paglikhang iyon, makikita natin na makapangyarihan at buhay ang salita ng Diyos. Bakit ba buhay ang salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoon. Sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang salita ng Diyos na naging laman. Kaya nga pinaliwanag dito ng kapitang Romano kung paano ba mananampalataya sa salita ng Panginoon. Sinabi niya, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aming bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi mo sa aking alipin, gawin mo ito," ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel." Sapagkat ang sundalong Romanong ito ay totoong naniniwala na sa bawat salitang inuusal, ito ay nangyayari. Higit sa lahat, sa salitang sasabihin ng Panginoong Hesukristo, bagamat hindi na niya kailangang pumunta sa kanyang tahanan upang pagalingin ang may sakit na alipin, naniniwala ang kapitang Romanong ito na kung sabihin ng ating Panginoong Yesus, ito ay mangyayari na. At ito ay paanyaya sa lahat sa atin sa araw na ito, na ang mga salita ng Diyos na ipinahayag
sa banal na Eucharistia, sa ating mga panalangin, sa mga individual na paraan ng pagbabasa ng kasulatan. Na kung mayroon tayong ganitong uri ng pananampalataya, ang mga salitang ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo ay magiging kaganapan, mangyayari sa ating buhay. At ito ang pinuri ng Panginoong Jesucristo na uri ng pananampalataya. Kaya nasabi nga ng Panginoong Jesucristo, wala pa akong nakikitang ganito kalaking pananampalataya. Sa araw na ito, inaanyayahan tayong manampalataya. Inaanyayahan tayong kumapit. Higit sa lahat, inaanyayahan tayong makita sa mga kaganapan ng ating buhay, ng ating mga kasaysayan, ang mga salita ng Diyos. Sapagkat sa bawat kaganapan ng ating buhay ay kinakausap tayo ng Panginoon. At pagkatapos nito, si Jesucristo ay pumunta sa bahay ni Pedro. At sa bahay ni Pedro naroon ang kanyang biyanan, at ito ay nakaratay sa higaan at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. At isa na namang napakahalagang salita na nakaugnay sa pananampalataya. Hindi na pinuntahan ng ating Panginoong Jesucristo ang alipin ng kapitang Romano. Ngunit pinuntahan niya ang biyanan ni Pedro na nagdurusa sa kanyang sakit. At ito ay hinawakan ng Panginoong Yesus at ibinangon. Ang ating Panginoong Jesucristo, totoo ay nagsasalita. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo rin, totoo na tayo ay pinupuntahan doon sa mga sitwasyon na hindi na tayo makabangon. Doon sa mga sitwasyon na maaaring wala tayong sakit na pisikal, ngunit masakit ang ating kalooban, ang ating puso, masakit ang ating kaluluwa. Higit sa lahat, may sakit ang ating pananampalataya. Walang lakas na maglingkod. Hinahawakan tayo ng Panginoong Jesucristo upang ibangon. Kaya nga sinabi sa mabuting balitang ito, siya ay bumangon agad at naglingkod. Tayo ay inaanyayahan ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Napapasukin siya sa ating mga buhay. Pakinggan ang kanyang mga salitang nagpapagaling. Abutin ang kanyang kamay na iniaalay sa atin upang tayo ay makabangon, humarap sa buhay, maglingkod sa kapwa at maglingkod sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.